Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, grabe to. VP Sara Duterte, delikado na. At tinanggalan ng security President Marcos, matinding utos ng palasyo. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po ito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po nating simulan, no? Pakinggan at panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may i-share lang po ako mga kababayan dahil po itong si Senator Reza Hontiveros ay tumahol. Nagsalita po about doon sa nangyaring bagyo, no? Halos lahat ng mga politiko ngayon ay talagang umaano sa bagyo, sumasawsaw, no? So, kung katulad nga ng sinabi ko kay Senator Chis Escudero, talagang mapapansin mo parang tama rin yung sinasabi dito ni Senator Reza Hontiveros. Ang problema lang mga kababayan, ito, hindi niya po pinupoint, hindi niya po pinapangalanan kung sino ang pinatatamaan niya dito, no? Marahil ay ayaw niyang pangalanan, no? I-name, no? Yan. Yung tao na gusto niyang punteryahin dito kasi baka posible isa rin siya, no? Sa matamaan sa sinasabi niyang ito. Eto, sabi niya dito parang taon-taon tayong binabagyo at binabaha. Dapat naman i-anticipate at dapat na tayo sa climate related disaster. So ina-anticipate. Na-anticipate naman po ng Pag-asa, di ba? Anong sinasabi mong hindi na-anticipate? Ilang araw na, 2 araw bago tumama ang bagyo, sige na po. Sige na po ang paalala ng Pag-asa. O anong sinasabi mo dyan, Senator Reza Hontiveros? The government needs to be more time sensitive and scale up its response. Pabilisin daw ang response mga kababayan ng gobyerno. Ang tanong, sa bagay, nasa legislative siya di ba? May point din to Pero dapat gumawa ka ng batas, Senator Reza Hontiveros. Kung yan pala, taon-taon di ba? Binabaha. Wala ba tayong batas patungkol dyan, Senator Reza Hontiveros? Di ba? Babalik rin sa inyo yung mga sinasabi ninyo Kasi, kayo po ang mga opisyal ng gobyerno. May nag-comment pala, share ko lang mga kababayan. Sinabi niya po sa channel na ito, no? Malamang generalize niya na ito sa mga DDS vloggers. Sabi niya kayo puro lang kayo po nasa gobyerno, wala naman kayong itutulong. Wala daw na itutulong yung mga vloggers mga kababayan. For your information, kung sino ka man nakakatulong po. Wala nga kami maitutulong sa gobyerno kasi hindi naman kami mga opisyal, no? Pero nakakatulong po kami kasi nagbibigay kami ng tax bawat ginagawa namin, bawat sinasahod namin, di ba? Nagbibigay inaawasan po ng tax. Tax po mga kababayan. So, dahil ako po ay isa po akong diba, nag-vlog po tayo at kumikita naman po tayo. Bawat sinasahod ko po dyan ay mayroong kahati ang gobyerno. Anong sinasabi mong walang naiaambag? Baka ikaw ang walang naiaambag. At mga kababayan, mayroon pa kasi akong isang trabaho, no, na talagang kinakaltasan rin ng tax. No, isa po akong ito share ko lang kasi na gigil na gigil ako dun sa nagsasabing wala akong maiambag sa gobyerno. Halos galaw natin may nakukuha yung gobyerno di ba? Bumili ka lang sa tindahan, sa mga department store, may tax po yan, di ba? Tax po ang may tutulong nating lahat, no? Kaya wag niyo sabihin na
kahit yung mga farmers, yung mga pedicab driver, lahat po yan may tax as long as bumibili ka dito sa Pilipinas. Diba? At saka ito pa. Yan, naikwento ko na tuloy sa inyo mga kababayan. Well, anyway, I think this is not important sa inyo, pero para sa akin po, no? Kasi gusto ko talagang sampalin ng katotohanan itong sino man ito nag-comment na ito. Isa rin po akong virtual assistant mga kababayan, wherein nagpapadala po yung boss ko sa ibang bansa, at dollar po yun, true dollar. Then kinakaltasin din po ng tax yun, yung mga transaction fee, diba? Dyan pa lang ano na ako dyan tiba-tiba na sila sa mga transfer ko po sa bangko may tax din. Anong masasabi mong walang ambag? Yan. Well, anyway mga karibin natin, pabayaan na natin sila, no? Mga utak isda. Huwag kinakain natin ng isda yung hindi utak ipis, yan. Ito pa sinabi ni Reza Ontiveros, hindi pwedeng na parang hilong talilong sa pagmobilize daw ng tulong na nangailangan at pagtugon sa mga panawagan ng ating mga kababayan. So yan mga kababayan, nahihinaan po, no? Si Senator Reza Ontiveros sa gobyerno. Sa kanilang mga galawan. Senator Reza Ontiveros, pangalanan mo po kung sino po talagang tinutumbok mo. Diba? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang pinangangalanan mo, no? President Duterte. Diba? Bakit ngayon ang hirap mong pangalanan si President Bongbong Marcos Jr.? Diba? Siya naman talaga ang dito siya naman ang responsible. Yan at eto nga, patunay dyan mga kababayan, eto, nabudol po talaga tayo nung SONA. Eto mga kababayan, nabudol po tayo. Ito, isang part ng kanyang speech doong SONA. Pakita ko po sa inyo mga karibin natin kung paano po tayo nabudol. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Dahil yung basura, yun ang nagbara. So yun mga kababayan, no? Talagang budol-budol talaga tayo dito. Yung yung speech niya, no? Nung SONA, yung mga nire-report ni PBBM, mga kababayan, ay hindi akma doon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Biruin mo, napakarami pala, no? 40,000 tons of waste, no? Collected by some 22,000 barangays in the country. Pero nakakatawa lang kasi basura pa rin ang naging dahilan kung bakit binaha, sabi niya. Saan napunta itong 40,000 tons at itong 22,000 barangays, no? Na nagtulong-tulong. Nako po. Doon sa mga pump natin. Nakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. So yan mga kababayan, talaga naman nabudol talaga tayo dito. Yung mga basura nagbara daw pero naglinis 40,000 tons of waste. 22,000 barangays, no? Ang naglinis. Pero tsaka tapos-tapusan. Talagang chine-check, no? Finak-check ni Corina. Corina. Ni Corina Bagyo, no?
Ayan, na-fact check kayo. Hindi pala totoo. Kung naglinis kayo 20,000 tons, nasa, di ba? Talagang malinis yan. Pero bakit ganon? Well, anyway mga karib natin, hayaan na po natin yan. Ba, gusto ko lang i-share kasi para hindi naman tayo mabudol, di ba? Para hindi naman tayo maging mukhang tangingot. O ito mga kababayan, patungkol po ito kay BP Sara, pakinggan po natin. Iwasan ng police security personnel si Vice President Sara Duterte. Bakit? Yan ay para raw mapalakas ang pagbabantay ng PNP sa Metro Manila. Binabawasan raw ng police security si VP Sara dahil inilipat po sa Manila para magbabantay. Narinig ko, sabi ni VP Sara, kung yun ang layunin nila, para bantayan ang doon, no? Mas mabuti ang layunin nila kung ganun. Pero ang mga supporters naman ni VP Sara medyo nadismaya o natatakot sila para kay VP Sara sa seguridad niya. Okay? So, mamaya babasahin natin ang official statement ni VP Sara dito kasi this is not a joke. Bakit? Ang tanong ko, bakit ngayon nyo lang yan tatanggalan? Dahil ba hindi na siya gabinete ni PBBM, tatanggalan nyo? Remember, this is the second highest ranking official in the government. Diba? O bakit ganyan? Let's, para fair, tingnan natin ang kanilang paliwanag patungkol dito. Kung karapat-dapat lang ba. Okay? Play! Sa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang utos ng hepe ng Philippine National Police na bawiin ang 75 PNP Police and Security Group personnel na naka-assign para protektahan ang kanyang seguridad. Ayon kay VP Sara, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Imagine that one, tinanggalan na nga si VP Sara ng 75 policemen. Pero sabi ni VP Sara, hindi ito makakaapekto sa aking tungkulin. So yan mga kababayan, may nag-comment po about dyan, no? Na baka lang naman, di ba? May plano silang gurgurin itong si BP Sara. Yun ay opinion po ng ating kababayan, no? At hindi rin natin maiwasang isipin yon. Kasi naglalabo-labo na ngayon yung unit team, di ba? At wala lang unit team talaga. Talagang lantaran na pong tumiwalag si BP Sara. Pero grabe naman no mga kababayan, napakabalat sibuyas naman ng mga ito. Nagsalita lang si BP Sara ng siya ay kinukonsider niya yung sarili niya as designated survivor. Ito agad ang ito agad ang ganti. Grabe, di ba mga kababayan, napakabalat sibuyas po ng gobyernong ito. Kaya wag po natin silang puriin po natin sila palagi. Kahit ewan ko ba mga kababayan, bakit may mga tao pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, no? Patungkol po sa mga ganito, no? Yung nagsabi nga na wala kaming mga vloggers, no? Dinalahat ko na yung mga DDS na lang. Sige, wag na po yung mga yung mga BBM vloggers. Yung mga DDS vloggers, wala daw walang naitutulong sa bansa. Gaya nga po ng sagot ko kanina, hindi naman po kami mga opisyal ng gobyerno. Ang tanging na itutulong lang namin ay magbigay ng taxes, no? Tax po ang ibinibigay nating lahat, hindi lang kami. Bakit ka pa isang pedicab driver or isa kang magsasaka, isa kang mangingisda, nagbibigay ka pa rin po ng tax sa ating bansa. Diba? Once kasi na bumibili tayo ng ating mga needs, basic needs, diba? Dyan, may mga value-added tax. Tinatax pa rin. May tax pa rin tayo. Kaya wag niyo pong sabihin na yung mga ordinaryong Pilipino ay walang pakialam sa gawin ng gobyerno. Diba? Accept na lang tayo ng accept kahit anong gawin nila. Hindi pwede yun. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan po. At malamang ikaw din po na nagsabi na walang diba? Walang ginagawa. Kaya nagbabayad ka rin po ng tax. Sana po you also care about your tax, diba? Kasi pinaghirapan po yan nating lahat no? Well, anyway mga kababayan, na naman po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo patungkol sa video nito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.